Hello mga kabokals. Ayan, isang maulan na linggo. At si Pepito Manaloto ay nandito na. Pero luckily dito po sa Bulacan ay ito lang muna, oh. Ano lang, ulan-bon. Wala namang hangin, talagang ulan-bon lang. Meron tayong naharbat na na malunggay doon sa daan kanina, oh. Nakita ko doon sa kapitbahay ko sa may palabas sa amin, nagpuputol na malunggay. Kaya hiningi ko. Ayan, matinin pa yung request mo na malunggay. Ito na, itutusok ko na mamaya doon sa lote mo. Ayan. Ayan, nagdala na ako ng mga drum. Walang pumutol eh. Ito si Sir Jopel, kasama ko. Ayan, kasi ang usapan namin nila Kuya Greg saka ni Alfred, puputol sila ngayon ng kawayan kasi nga may order si Sir na 10 piraso. And then magdadagdag pa tayo ng 10 piraso para kay Sir kasi mamwa doon sa lote niya. Kaya lang wala nagputol, baka dal umuulan. Inisip siguro nila hindi tuloy. Eh hindi ko alam ang bahay ni Alfred, yun ang problema. Yung asawa naman ni Kuya Greg ay nanganak. So wala akong makausap ngayon. Anong dala mo diyan? Itong tanglad. Ha? Tanglad. Tanglad? Maraming kang tanglad dala? Tingnan ako. Ano to yung hybrid? Hybrid na tanglad? Oo. Ayun. Ano yung pag sinabi hybrid malalaki? Mas malaki ata siya sa native ko, sir. Mas malaki sa native. Pero mabango din yan. Pero mas maano daw yung native eh. Mas mahal daw yung native? Pero ito kasi. Kasi ano yan eh. Ayan ba yun? Yan. Yan ba yung nabibili sa palengke? Iba pa yan? Ito. Ayan yun. Ay, yung mga hybrid. Yan, magtatanim din tayong tanglad eh. Yan, sir. Pinapabunot na ng Kuya Greg yun. Yung nakaraan. Ayun ba yung tinuturo mo lang yung tanglad doon? Yeah. Sige, bunutin natin mamaya. Tanim natin dito. Pinapaano niya. Sabi niya. Oh. Nung nandun kami. Oh. So sabi ko magtatanim mo tanglad. Kunin niya, sabi ko, hindi ko ba maano. Marami? Isang bugkos yun. Asang bugkos? Kunin natin mamaya. Ano niya. Una basakan. Meron pa nga daw po doon na natalo na raw sir ng Ang damo? damo. Mamaya. Hindi niya na inano. Sige, mamaya. Natin. Yeah, ito na. Silong ka muna. Iaahon ko muna yan. Teka. Yan, iaahon ko yung motor mga kabukal sabang matigas pa yung lupa. Kasi mamaya, hindi na ako mahirap ng umahon. Pero medyo lumalakas na ulan, no? Ay, ulan yung hangin. Okay, kumain na sila, Neng? Neng, mga alaga natin kumain na lahat? Kumain na mga alaga natin? Yung mga alaga natin kumain na lahat? Tapos na lahat, pati kambing. Okay. Anong pinakain sa kambing? Ganon. Jalak sa mais? Sige. Okay. Teka, iyaako ko muna yung motor. Ayan mga kabukals. Yung payong ko, nalaglag kasi doon ko nalalagay Doon sa ilalim ng bubong ng motor doon, inipit ko. Nalaglag. Ngayon bumabagyo, wala tuloy ako magamit karton. So yan, inilagay ko na yung motor dito sa taas mga kabukals. Ayun yung ayun yung palabas. Para mamaya kahit lumambot yung lupa, hindi ako mahirapan kasi tingin ko tong ulan to, tuloy-tuloy na to, wala na. Hindi na titigil to, ganyan na yan. So lalambot yung lupa. Mahirapan tayong umahon. Ayan ang mga kabukals. Liwanag. Pero yun, hindi pumutol nga si Alfred dahil siguro masama panahon. Well, na rin naman. Mahirapan din kasi ako kung hakutin kasi yung motor nga hindi makabababa dito sa area natin. Hanggang doon siya sa taas. Ayan. So wala pa naman si Emon. Pang 5 araw nang wala ni Emon. So si Brando lang nandito. Si Sir Jopel. Okay na rin, hindi pumutol muna kasi nga bumabagyo. Palipasin muna natin yung bagyo. Luckily mga kabukals, dito po sa area namin sa San Rafael, Bulacan, ito lang yung ulan sa ngayon sa ngayon. Pero sana naman wag na masyadong lumakas ang hangin kasi yung ating goat house ay hindi pa ready. Wala pa kasi mga braces yan. Kasi nga na-binbin na delay tayo sa paggawa ng goat house natin. Wala pa mga brace yan kaya hindi pa siya ganun katibay. Yung sahig hindi pa rin natapos ni Alfred kasi
Nagkulang pa sa, ang daming reject mga kabokals na sa mga tinistis namin nakaraan. Maraming hindi nagamit kasi nagtiklupan na kumulukot. Kaya yun, yung sa puputulin nga sana ngayon, kukuha pa kami doon ng pangsahig. Ayan. Ayan mga kabokals, so relax muna kami. Yun sila. Brando, relax muna. Hello. Si Jopel magtatanim daw mamaya. Tanim day. Papatulungin ko na si Brando mamaya kay Tatanim Sir kami Jopel. ni Sir Jopel. And then ito yung malunggay natin nino pa. Tatanim ko mamaya. Ayan o, malunggay natin. And then, ay, hindi ko nakita yung tanglad ni Kuya Greg dito. Ito. Doon. Ay, ayan. Sige, mamaya pinapakuha niya na yan. Mamaya itong kabi natin ng bareta. Mamaya lipat natin doon para maalagaan. Ayan mga kabokals. Masarap yan. Native na tanglad. Mas mabango. Binibigay na Rosa ni Kuya Greg. Kasi kaysa nga naman matabunan ng mga talaib. Yan mamaya tutong kabi namin. Sakto umuulan. Mamaya punta tayo doon sa lote ni Ate Ninfa. Yan. Okay ba yung mga alaga natin, Neng? Yes, yan. Yan mga kabokals. Nilinis ko na rin yung pupo nila dyan. Okay na lahat. Kadadala ko lang ngayon yan. Puno ka agad. Meng tuloy. Tisay. Bambi. Kagul! Ayos po tayo dyan, brother. Hindi kayo pwede lumabas kayo, brother. Kumain naman daw kayo ng darak sa mais. Pinakain ba kayo ng darak sa mais, brother? Ha? Pinakain ka ng darak sa mais? Yan lang kasi maulan. Ayan. Yung ating mga Madre de Agua ay nadidiligan. Ano na, buhay na ito mga bukas. Ating Madre de Agua. Ba't madumi? Ba't madumi? Ha? Hapon natin mga bukas. Madumi. Marami pa naman to. Yung yero. Yung madumi. Yan, malinis na yan. Mamaya. Yan. So, ito ang sitwasyon sa amin ngayon mga kabukas. Araw na linggo. So far ay okay naman. At yung mga baboy. Ewan ko, nag-landfall na yata si Pepito Manaloto. Nag-landfall na yata. Huwag naman sanang sobrang devastating ang niya. Kawawa yung mga tao na walang sunod-sunod na bagyo. Nagkalat na naman pupo mo dyan. Umaya mga pato natin. Ang maganda sa pato mga kabukas, may konting silungan lang na ganyan, okay na sila. Mas gusto nga nila yung ganyang basa And ikot na muna tayo. At ako'y tatambay muna sa kubo pagkatapos ito. Maulan ha. Yung mga breeders natin. So far okay naman. Ano kayo dyan? Ito mga kabukas, meron tayong sakong ibinababa pagkagabi. Ayan sako. Nakababa yan na parang kortina para hindi nila tulugan itong pugaran. Yan po yung ginagawa natin. Yan. Kaya may sako po yan. Nakababa yan pagkagabi. Yan. So okay din tong ating ginawang tolda mga kabukas. Malaki din ang pakinabang ng ating ginawang bubong ng ating mga breeders. So dito tuyong tuyo. Tuyong tuyo. Kaya lang yung hangin ng kalaban natin yan.
So sana wag naman masyado malakas ang hangin. And ito yung mga saging natin na ano, sakto. Ayun, nadidiligan. Ayun, ayos na ayos yan. Nadidiligan yung ating saging na tukod lupa mga kabokals. Yun yung isa. Yan yung mga Madre de Agua. Mulberry natin. Ayan, boy na oh. Mulberry natin yan mga kabokals. Mamaya magtatanim tayo ng malunggay. Hatiin ko yung nakuha ko malunggay. Magtatanim ako sa lote ni Ate Ninfa. Magtatanim din ako dito sa atin. And then from there, pagka tumubo pararamihin natin. Ang plano ko palibutan din itong akin ng ano, ng malunggay. Kasi magagamit din natin yung sa ano, pakain sa ating mga alaga. Lalo na pagka nandito na yung chopper natin. So pwede tayo mag-chop ng malunggay and then nahalo natin sa patukaan ng ating mga manok. Malaking bagay din po yun para makatipid tayo. Ito yung ano, tordan. Yung tordan natin parang hindi masyadong gumanda tubo. Ito pa. Yung mga tordan, ito parang patay na to. Buhay pa kaya ito tordan na to. Mukhang natordan na. Mukhang natordan na yung ating tordan. Yan. Ganyan lang sana. Huwag naman na sana lumakas. Ito kulang pa to sa lote ni Sir kasi mama. Kaya nga ngayon nagpaputol pa sana ako ng 10 papandagdag dyan. And then 10 kay Sir Joffel. Yung pa sana kukunin. Kaya lang nga ito na nag-ulan. Palipasin muna natin. Kanor! Lastik ka Kanor ha. Oh. Ano brother? Yan, may ano tayo, panlinis tayo ng ano, kulungan ng baboy. Ano? Malinis natin ang kulungan ng baboy yan. Ayos. Malinis na kaya to. O dyan muna kayo, kumain naman daw kayo ng ano, kumain naman daw kayo ng darak sa mais. Yun, medyo malinis na mga kabokal. Yung kanina madumi. Tingnan nga natin. Ayan, nasa taas tayo ng ating goat house. So, ito yung natapos ni Alfred. Pero may mga papapalitan pa ako dito mga kabokals. Katulad nito. Maaari papalitan ko pa yan. Ito okay na to. Yan, lalo na to. Okay na yan. Umaano yung ano dito. Kailangan pala meron tayo ditong tolda mga kabokals talaga. May tolda tayo dapat sa mga gilid-gilid. Trapal na ano. Kahit yung trapal na sako na lang. Tapos di ano siya, di rolyo siya pataas. Pagka umuulan, ibababa. Pagka walang ulan, itataas. Pero dito wala namang angge. Tuyo dito mga kabokals. Ano kasi ang hangin eh. And ito yung isang iniisip ko na ano, na baka pasukin ng tubig. Itong overlap nga. Kasi isa't kalahating dangkal lang ano niyan eh. Ang overlap niyan eh. Maganda sana kung nahabaan pa niya. Hindi naman masyadong umaanggi. Hindi naman masyadong umaanggi. So far okay naman. Ito lang yung galing sa labas kasi ito. Kaya basa oh. Ay, basa ito galing yan. Alfred. May tinapay dito. Ay, wala stick na yan. Hindi nila kinain tinapay. Yan. Ito mga kabukals ang ating sitwasyon ngayon. Sana tingin ko nito bukas mas maulan to mga kabukals. Kasi si Pepito parang naglandfall pa lang yata siya kanina sa Visayas area. Lumalakad pa siya papunta rito sa norte. Sana naman mabawasan yung kanyang lakas kasi malakas daw, super typhoon daw eh. Sana naman bawasan yung kanyang lakas pagdating dito.
Marami pang kulang tong goat house na to. Pero sabi ko nga kay Alfred, ito. Ito yung isang pinoproblema ko. Yung tilamsik. Pero ayan. Naharang na pala nito yung ano. Okay. Hindi masyado tumitilamsik dito. Ayan, ito may harang na dito. Ayan. Laking bagay din itong ano. Yung nilagay namin yan. Yun, ano sinasabi ko, nakalimutan ko to eh. Ayan, marami. Sabi ko nga kay Alfred, ano lang, masahigan lang muna namin, madingdingan, and then magawa yung hagdan, saka yung pinto. Okay na yan, ganyan na lang muna. And then si Dagul, plano ko, itatali na lang muna siya dito sa gitnang poste. Ito siya tatali. And then yung tali niya nakaring, para nakaiikot siyang ganyan. Nakakaikot siya. And then yung mga babae kasi gigilid naman dito yan, para hindi niya maabot. Hindi niya mamolestya. Ano yan, namamolestya kasi. Hindi niya mamolestya yung mga babae. Gawin na lang muna mga kabokals. Hindi ko na muna palalagyan ng kwarto-kwarto. Buwelo tayo ulit, buwelo. Buwelo tayo ulit. Anyway, ano naman yan eh. Yun nga, ito pagka nabakura namin yung lote ni Sir kasi mamba. Pwede nga kami magsuga dyan. Paalpasin ko lang sila dyan. Yan, pagka maganda panahon, alpas lang sila dyan. And then pagka gabi, babalik na sila dito. So, kahit wala na muna kwarto. Anyway, wala pa naman tayo mga native eh. Saka, yan, tatlo pa lang naman sila. Bubelo ulit tayo. Gusto ko ng ano muna. May saayos muna yung iba ulit. Yan, katulad yung breeding natin, yung mga decal brown. Yan, nag-upisa na nga tayo mag-breed ng decal brown. Saka Rhode Island crossbreed. Wala po kung pure mga kabokas ha. May mga nagme-message pure Rhode Island daw, pure decal brown daw po. Mahirap po kasing ano mag-breed talaga ng pure pure decal brown mga kabokals. Ito tinatapat ko na kayo, mahirap po talaga kayo makakakuha ng pure decal brown sa mga backyard racers ha. Mahirap po. Ako sa akin ha, mahirap. Hindi po tayo ano nakakasigurado sa pure decal brown pagkagaling ko sa backyard. Lagi pong ano yan, nakakross po talaga yan sa kadalasan Rhode Island talaga ang pinangkocross sa kanila. And yun naman po yung ating pinoproduce ngayon. Rhode Island cross decal brown. Ano pa rin naman yan, magagamit pa rin naman natin sila as layer. Kasi yung Rhode Island naman is mga ano yun, egg producers din naman po yung mga Rhode Island. Yung mga nagko-comment nga plastic matting. Ang problema naman sa plastic matting mga kabokals, nagtanong ako, parang 300 yata yung isang piraso na mahaba. And saan ba yun? Taga-saan ba yung nakausap ko? Pampanga yata. Hindi siya masyadong accommodating kasi sa mga tanong ko. Siguro naramdaman niya hindi talaga ako bibili. Nagtatanong lang. Kaya hindi po masyadong accommodating yung mga sagot nila. Pero yung yung initial na sa akin, 300 ang isang parang isang panel na ba yun? 4 feet by 2 feet ba yun? Para mga ganun. Or 5 feet by 2 feet, parang gano'n. So medyo malaki din ang magagastos. Saka yung yung ating pamakuan kasi hindi siya hindi siya naka-design for plastic matting. Kasi kailangan yata sukat para pag nilapat mo yung plastic matting, sukat siya sa pamakuan. Ito kasi nagawa na. So diba, panibagong gastos na naman kung babaguhin pa natin. Kaya kawayan na lang muna. Pero maganda po yung plastic matting talaga, maganda yun. Kaya lang sa ngayon kasi ito na yung nailagay natin. Tutuloy na natin sa okay naman yan. So far ito kasi yung inaano ko, kaya lang hindi ko alam pagka lumakas ang hangin kung may lalabas na tubig yan. Malaman ko yung mamaya siguro mamaya lalakas ang hangin yan medyo lalakas ang hangin yan kasi lumalapit na dito sa norte yung bagyo. Yan.
So relax muna kami. Relax muna. Chillax muna. Ayun yung lupa ni ano. Todas. Nandoon yung baka ni ano. Hindi, ano pala sa kabila yung lote ni ano. Sir Jopel. Medyo malayo naman yung baka. Ayan ang mga kabokal. So sa mga nagnanais pa mag-avail dito sa hulugan lupa sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Ayan yung mga gilid na yan. Meron pa nga po dyan ha. Meron po dyan. 2,300 per square meter, 5 years to pay po. 5 years to pay. And then 40,000 po yung down payment. Yung down payment po ay less na po yun sa total contract price. Yun po yung kukumputin nyo ng 5 years to pay. And then meron pa dun sa may palayan na yan. Meron pa yan dyan ang available. Kaya konti na lang talaga mga kabokals ang available dito. Kaya PM lang po sa Kabokals Farmer kung nagnanais po kayong mag-invest dito. Yan, PM lang po para po ma-assist namin kayo ni Ate Glenda. Yan, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page. Ganda oh. Yung kalangitan hindi pa ganun kalakas ang hangin kasi yung takbo ng langit, takbo ng ulap ay mabagal pa. Usually kasi pag malakas ang hangin, mabilis ang takbo ng ulap, pero so far ay ganyan lang naman ang takbo ng ulap. So, okay naman. Sana manatili na lang ganyan hanggang sa makalabas yung bagyo. Ayan, tignan natin yung dalawa. Ayun, nagtatanim ng tanglad. Maganda rito talaga mga kaboss, kahit maulan na ganyan. Yung lupa, hindi ka talaga lumulubog. Matigas pa rin yung lupa. Although madulas, pero matigas. Madulas na matigas. Ayan. Sipag dito Sir Jopel. Mag-isa lang siya gumagawa naman, kaya pinatutulungan ko na kaya kay Brando. Ayan. Ito yung tinanim nila nakaraan, Madre de Agua sa Camalberry. Buhay na yan kasi naulanan. Ito. Ganyan pala spacing. Pinipisian niya para tataniman ng tanglad. Nagpaa ka na, nagtsinelas ka na. Madulas yung bota mo? Madulas yung bota? Ang bota? Oo nga eh. Ano pa to? Ano ni Kuya Greg oh? Sitaw pa ba to? Ay di na. Kala ko sitaw pa. Yan dito, alam ko mga kabukas may bakante pa dito sa area na to eh. Pa L. O letter L. Yan. Brando. Naligo na si Brando mga kabukas. Si Brando ay basang-basa sa ulan. Wala si Hemo pa 5 araw na hindi na mapasok eh. Walastik na tao yan oh. Mamaya magtatanim din kami yung malunggay. Hello cow. Baka ni Kuya Greg oh. Umulan umaraw dito lang yan. Hello cow. Balik tayo kasi ang payong ko karton lang. Nawala yung payong ko, nakasuksok yun doon sa bubong ng motor ko. Yung mahabang payong, nalaglag siguro. Kung kailangan, wala akong payong tuloy. Sana naman wag lumakas ang hangin mga kabokos. At yung ating goat house ay hindi pa ready. Hindi pa kami ready. Kasi na-delay ng gusto itong goat house ko. Nagsimula yung sa kawayan, yung nagkaroon ako problema sa kawayan. Yung nagsimula yung problema natin yan.
puno na naman yung fish pond doon sa baba. Putol-putulin ko na to. Yan. Para mamaya pag nandun pa sa kanila yung yung bareta pang hukay. Swerte na-tiyempo ako kanina doon sa kapitbahay ko. Hindi naman kapitbahay. Malapit na sa labasan siya. Sakto dumaan ako. Nagpuputol siya ng tanim niya malunggay. Tapos tinanong ko kung may paggagamitan. Sabi niya wala na. Hiningi ko. Ito, pwede pa natin dalawain to mga kabokals. Kasi hatiin ko, magtatanim ako kay Ate Ninfa, magtatanim ako dito. Yan. Yun. Tanim natin yung mamaya. Ito matatanim. Pwede pa itanim ito mga kabokals. Mga ganito, mas madali tumubo ito. Sayang nagmamadali ako kanina kasi nagpuputol pa sila, hindi ko na nahintay. Mamadali ako kasi si Sir Jopel, naghihintay na kayo na sa bus terminal sa Angat. Kaya hindi ko na nahintay iba. Bali, susunod na lang. Importante meron tayo may tanim ngayon para may malunggay na tayo dito. Wala talagang walang tigil ang ulan mga kabukals. Tapos ito, natingin ko lang sa dalawa din. Baka ganun pa eh. Baka tamahin pa ako eh ha. Yan. Ito tatanim ko na ito ng ganun. Buo. Yan. Ito, pwede pa to. Tayo maraming maraming malunggay, mga kabukas. Malaki din magagawa nito para makatulong sa expenses ng ating pagkain sa ating mga alaga. Lalo na may plano tayo parami ng mga manok. Number 1 to, malunggay. Yan. Yes. Hintayin na lang natin yung bareta. Yan mga kabokals, it's eating time. So hindi pa sila tapos magtanim ng tanglad. Kain daw muna sila. Ayan, naligo na. Pati Sir Jopel naligo na. Ito sa ulam tagi-tagis tayo. Flakes in oil ang aming ulam mga kabokals. Kain tayo. Sir, may manghang dito sa'yo. Ito pala, atin spicy. Atin spicy. May ligaw sa manghang yan. Na mo na? Nagtanim na ba kayo o nag-release pa kayo? Naghukay. Hukay pa lang. Tapos tusok ng tusok mamaya, no? Okay. Ayan. Makabukas talagang masama ang panahon. Pero sana hanggang ganito na lang. Wag na lumakas. Kaya lang, hindi pa yata nakakalapit sa atin yung bagyo. Nasa Visayas pa lang yata eh. Visayas. Oo. Ito yung mga panahon na masarap na maghiga. Tapos uminom pa ng kape. Bukas mga kabukas, magdadala ako thermos. Makapagkape. Sigurado bukas, maulan pa rin yan.
Wala, kulang tayong manpower eh. Wala yun siya eh. Ando pa sila, Brando. Kasama pa siya ni Sir Joffel. Tatanim pa ng ano, tanglad. So ako, ano ba yan? Mabalik. Yeah. Tatanim ko na rin dito yung ano. Binigyan niya akong tanglad eh. Tatanim ko na rin yung ang tawag dito? Tanglad saka yung malunggay. Yan, dito natin ano, boss. Yan nila natin. Hilera lang din natin sa ating mga Madre de Agua. Yan. Buhay naman to kagad. Kasi maulan. Yeah. Ayan. Ayan mga kabukas. As yung malunggay naman. Yung malunggay. Alam ko na. Yung mga poste. Ito. Yan. Magbasa na nga ako. Hirap yung may payo. Pauwi na rin naman tayo mga kabukas. Yan. Sunod natin tanim sa gilid-gilid.
Kaya mga kabokals, bigyan muna natin tinanim. Marami pa naman tayo tatanim na na ganyan. Pupunin nga natin ang papalibutan natin ng ng malunggay, madre de agua, saka ng mulberry yung ating area. And then mamaya, pagdating ni Brando, papatanim ko yung ito. Kaya tingin pa ito, 3 sa'yo, doon sa lote mo, papatanim ko mamaya. Si Brando na papuntahin ko doon kasi basang-basa na siya eh. Naliligo naman na si Brando. Ako kasi, uuwi pa ako. O baka mabasa tayo ng gusto. Ayan. So ito. Ayan. Papatusok ko lang kay Brando yan mamaya. Pagdating niya. So ayan mga kabukas. Basta likod ko. Ayan. Medyo lumalakas na yung hangin. Lumalakas na rin yung ulan. Yung ating kubo, pinapasok na ng angge. Sana naman itong bagyong Pipito ay hindi na masyadong manalasa pagdating dito sa ating area. Tayo po ay nasa Bulacan. So, hopefully ay pagdating dito mahina na siya. Yan, so ingat po kayo dyan sa mga kababayan ko po na sinasalanta ng bagyong Pipito. So, ingat-ingat po tayo. Yan, dasal po na malagpasan natin ang malakas na bagyo na naman na ito. Ayan, so sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming salamat. And sa mga silent viewers ko po, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po na Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulan ng ating amazing na buhay. Bye-bye!